Bakit hindi natin iboboto? Bakit tayo matatalo pa rin? Kung ang konsepto natin, sinasaksak sa atin kahit ng mga vlogger na sinasabi nating pro Duterte, ito ang sinasabi sa atin, naku, hindi tayo dapat mag-straight kasi pag straight, utot nyo. Dapat mag-straight tayo ngayon dahil kailangan natin ng boto. Tignan nyo, inuunti-unti tayo. Gusto nyo ba artista? Hindi kalaban to ha. Mga vlogger pa natin to eh. Ayoko, iboboto ko yung mga kandidato ni Duterte pero hindi ako boboto na artista. Scratch si ini-scratch si Philip Salvador. Iboboto ko mga kandidato ni Duterte pero ano ba nagawa ni Bato tsaka ni Bongo nung sila yung senador? Ini-scratch si Bongo tsaka si Bato. Iboboto ko yung mga kandidato ni Duterte pero baka naman hindi sila manalo. Scratch na lahat. Sino pa iboboto natin Duterte? Mali po yung ganyang katwiran. Kung naniniwala kayo sa sinabi ni Tatay Digong, ulitin ko lang yung sinabi ni Tatay Digong para talagang makulta yung utak nyo. Ito sabi ni Digong kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto nyo yung kandidato ni Marcos. Kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then dun kayo sa kanya. Kung sa panahon na ito, kampante ka, ito pinaka-importante. Kung sa panahon na ito, kampante ka, na maglakad ng walang takot, nakakapasyal ka maski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero kung hindi po yan yung nararamdaman nyo, iboto nyo straight Duterte. Ganun lang po kasimple yun. Huwag nyo pong, alam nyo, sanay na yan. Tignan po ninyo. Kahit wala po silang sinasabing gagawin, kahit wala po silang may pagmalaking ginagawa, unahin na natin si Tito Soto. Si Tito Soto po ang siya na po ang mukha ngayon ng traditional na politician. Sikat, matagal ng senador, pero ano talaga na contribute niya sa Pilipinas? Eto sinabi niya, yung record ko will speak for itself. Kita mo? Ano ba record mo talaga? Na ikaw pinakamatagal ng senador? Never absent, never late. Yun na yun, never absent, never late. I am the only Senate President or Senator who was never absent. Yun pala ang kanyang pinagmamalaki. And never late even during the crisis, even during the pandemic. I make sure that the votes that give me, I will be trustworthy. Alam niyo po, sa panahon po na matagal ka ng senador, magbigay ka man lang ng naramdaman ng mga tao. Dahil po sa tagal kong naging senador, ito po yung mga batas na pinapakinabangan natin ngayon. Wala siyang absent, wala siyang late. Kung ganyan lang po ang batayan natin, no? Walang absent at walang late. Kawawa naman po ang Pilipinas. Kung ang walang talo. Halimbawa po si Tatay Digong. Pwede niya ba sabihin na nung presidente ko wala akong absent, wala akong late? Parang estudyante ang treatment nito sa sarili. Yan po ang traditional politician talaga. Pumapasok, kahit hindi natin nararamdaman, Senate President nga yan, parang wala lang. Pero iboboto pa rin natin yan. Iboboto nyo pa rin yan. Bakit? Kasi Tito Soto yan. May auto-elect tayo. Kulang pa to, Tito Soto. Alam nyo, sadyain nyo, malaking panalo na wag pumasok yung mga katulad ni Tito Soto at yung mga tulfo. Tignan nyo po yung mga tulfo.
Ni wala pong palipaliwanag. Erwin Tulfo, sarili niya mismo. Hindi mo may paliwanag kung bakit siya, saan galing yung Erich Sylvester Tulfo. Sino yun? Ginamit niya ba yun? Totoong tao ba yun? Sarili mo nga, pinipeke mo yung identity mo eh. Para lang, alam mo yun, pumabor sa'yo yung, kung sarili mo nga kaya mong pekein yung pagkatao mo, pumabor lang sa'yo yung sitwasyon. Sarili mo. Yung sinasabi niyang TNT siya, hindi po nagpaliwanag yun ng kanyang bakit siya nameke. May mga auto-elect tayo na si Tito Soto. Tito Soto na lang to. Wala naman tayong maisip kung ano talaga yung batas nito o ano talaga yung ginawa nito sa buhay. Walang impact. Sa tagal-tagal mo na dyan, lalo na to, may nagawa ba si Erich Sylvester Tulfo sa pagiging congressman? May katangi-tangi ba siyang nagawa habang siya ay congressman? Di niya nga mapaliwanag yung pangalan niya, saan galing yan o bakit siya, yung passport niya ay kinansela na US. Imagine. O, ikalawa. Pero, ibig ko sabihin, ikalawa pong Tulfo, si Ben Bitag Tulfo, ng achievement lang so far ay mag-trying hard na American accent. Ang dami na pong matatapang eh. Magdadagdag na naman tayo ng matapang. Tinanong naman siya. Ito napaka-danger dito sa mga Tulfo na to eh. Yung isang Tulfo hindi niya mapaliwanag kung bakit siya tinanggalan ng passport, US passport. Ito naman si Ben Bitag. Tinanong siya tungkol sa simple lang po payag ka ba sa ano? Payag ka ba sa ay ano masasabi niya sa political dynasty? Oh, nag-English with American accent. At nagbigay ng sarili niyang meaning. Alam mo, senador po kayo, hindi po kayo pwedeng magbigay ng sarili niyong meaning ng political dynasty. Hindi raw sila dynasty. Yung mga Tulfo daw hindi dynasty. Kahit may senador ngayon na Tulfo, kahit yung kanyang hipag ay congressman, kahit yung mga pamangkin niya ay congressman, at may kapatid siyang congressman, hindi raw po dynasty yun. Dahil ang dynasty raw ay mayroong baluarte. Yan ay I'm very practical man. Pucha. Hindi ko kaya yung yung accent niya. Accent, American accent eh. Antindi. Pragmatic daw yung kanyang meaning ng dynasty. Simple lang po ang dynasty. Ang dynasty, magkakamag-anak kayong politiko na tumatakbo kayo na sabay-sabay. Yun po ang dynasty. Hindi mo pwedeng sabihin na meron kang pragmatic na meaning ng dynasty. Patay tayo dyan. Paano pag nagkapag-debate yan? At sabihin niya na meron akong sariling meaning ng pinag-uusapan natin.
hanggat binoboto natin yung mga Tulfo at yung mga katulad ni Soto na trapo, matatalo talaga tayo. Kahit na mas marami na yung Duterte supporters, kahit na marami nang umaayaw kay Marcos, pero dahil na pinag-iiba natin yung personality ni Tito Soto at ng mga si Tito Soto lang ang binabanggit ko, pero yung kasama na niya yung mga traditional na politician. Bong Revilla, Lito Lapid, Lacson, si Abalos, mga Bilyar, mga Binay, siya lang yung nagre-represent kasi talagang siya yung pinakasikat dyan sa traditional politician. Ibang kaso po kasi itong mga Tulfo. Yung mga Tulfo po kasi may sarili silang mundo. Iba yung kahulugan nila ng wala akong nilalabag na batas. Wala nilalabag na batas. Sabi ng US, sabi po ng ng Amerika, ikaw ay nameke ng mga papeles para nung nag-apply ka ng US passport, kaya kinakansela yung US passport mo. Pero sa tingin niya, wala pa rin siya nilabag na batas. Yung isa naman, may sariling meaning ng dynasty. Kaya hindi raw dynasty yung mga Tulfo dahil meron siyang sariling meaning ng dynasty. So, ang mangyayari po niyan, dahil may kakaiba silang mundo, patay tayo rin. Pag sinabi ni Ben Tulfo, hindi yan ang meaning ko ng divorce. Puta, ubos ta. Malakas tayo kung boboto lang tayo ng solid. Kung yung Lucky 9 iboboto natin, mananalo po lahat. Pero kung ang iboboto lang natin dalawa, tapos isasama na natin yung mga traditional na politician na nasa kampo ni Marcos, parang si Marcos ang pinanalo natin. Ito po ang pinakamalaking magmamagaling yung mga yan, di ba? Mahusay kami, magaling na kami mga politiko, dapat kami yung iboto nyo. Tanong ko lang, bakit nyo sila iboboto kung ang pinili nilang kampihan ay si Marcos at hindi si Duterte? Di po ba? Mayroon po silang, tatanggapin po sila pareho. Mayroon po silang chance para mamili. Halimbawa si Tol, tinakwil yung mga Duterte. Meron silang chance para mamili. Pero ang pinili nila si Marcos. Tapos sila, pinili na nga si Marcos, tayong mga Duterte, pipiliin pa rin sila. Sobra-sobra namang pagpapasakit sa atin. Umaasa tayo na magiging pareha sila dahil yun ang sinasabi nila. Pero ang pinili nila si Marcos. Tanong ko lang, isang practical na tanong. May mga dyan po ba sa mga sikat na politiko under ni Marcos, mayroon ba nagsalita laban sa buy-scam? Meron ba nagsalita laban sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth? Meron ba nagsalita na tumutol sa pagbebenta ng ginto ng Pilipinas? Meron ba sa kanilang tumutol na i-privatize yung NAIA? Meron ba sa kanila na tumutol sa antanging investigasyon na gagawin ay laban sa Duterte? Wala. Kaya sila passive. Huwag niyong isipin na yung mga yan ay mga nakilala nyo na mga walang pinapanigan. Kalokohan po yan. Hindi po natin sila narinig. Natutulan yung mga tinututulan natin. Kaya tiniti ako sa inyo, pag nagbotohan po, boboto yung mga yan laban kay BP Sara.